Sabi po dito, taon-taon magbibigay ang bawat isa sa amin ng halos 4 gramong pilak upang makatulong sa gastusin para sa templo. Magkakaloob kami ng mga sumusunod para sa serbisyo ng pagsamba doon sa templo. Tinapay na handog, pang-araw-araw na handog na pagkain butil, mga handog na susunugin bilang handog araw-araw, handog sa araw ng pamamahinga, pista ng bagong buwan at ibang kapistahan. Iba pang handog, ang mga handog para sa kapatawaran ng kasalanan ng Israel at iba pang kailangan sa templo. Kaming lahat ay magpapalabunutan taon-taon, ang mga pari, mga libita at mga mamamayan para malaman kung alin ang kanang magdadala ng kahoy na panggatong sa mga handog sa altar ni Yahweh na ating Diyos ayon sa itinatakda ng kautusan. Taon-taon ay dadalhin din namin sa templo ni Yahweh ang unang ani ng bukirin at ang unang bunga ng mga punong kahoy. Dadalhin din namin sa mga pari na maglilingkod sa templo ang mga panganay naming anak na lalaki upang ilaan sa paglilingkod sa Diyos. Iyon din ang panganay na anak na baka, tupa, at kambing para naman ihandog ayon sa itinakda ng kautusan. Magdadala rin kami taon-taon ng minasang harina mula sa unang ani ng trigo at iba naming mga handog na alak, langis ng olibo at lahat ng uri ng bungang kahoy. Magbibigay rin kami sa mga libita ng 10 bahagi ng mga inani sa aming bukirin. Ang mga libitang ito ang naglilikom ng mga 10 bahagi at magdadala ng mga ito sa templo. Sasamahan ng mga pari mula sa angkan ni Aaron ang mga libitang tagapaglikom ng 10 bahagi. Ang 10 bahagi nito ay dadalhin nila sa kabangyaman ng templo para gamitin doon. Ang mga Israelita at ang mga Libita ang magdadala ng mga naipong trigo, alak at langis para itago sa mga bodega ng mga kagamitan sa templo. Dito nakatira ang mga paring naglilingkod, ang mga bantay pintuan at ang mga awit. Hindi namin pababayaan ang templo ng aming Diyos. Pagpapala po sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon, maaari na po tayong umupo. Good morning po, church. Good morning po, FCC family. Bakit hindi po natin batiin yung ating mga kasama dito ng isang pinagpalang umaga po? Batiin nyo nga po yung inyong mga katabi at ngitian po. Ayan po. Alam niyo po, napakaganda ng pag-uusapan po natin ngayong umaga. Napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayong umaga at sabi ko po nung habang inaaral ko po yung preaching po natin, bakit sa akin pa po napunta ang topic na ito? Parang ang daya-daya po ni Pastor Mark. Pero isama niyo po sa panalangin si Pastor Mark dahil siya po ay nakakaramdam po ng lagnat po or trangkaso po ngayon. Pag-pray po natin siya na hindi po maging maluba po yung kanyang karamdaman. Sabi ko nga po kanina, sabi ko ang daya-daya ni Pastor Mark, bakit sa akin napunta itong topic na ito? Kasi may kinalaman ito sa mga naglilingkod sa loob ng church and parang pagka yung mga pastor ang nag-preach or nagsabi na ito, parang conflict of interest, mga kapatid. Kaya sabi ko, bear with me mga kapatid as I teach po and preach ngayong umaga sa ating pong topic, which is Nehemiah 10:32 to 39, which is the temple worship or the temple giving. Ang ating pong topic ay pinamagatang loving the church. Your relationship with God through the church. Yang mga katabi po natin, tignan niyo po yung katabi niyo, maaaring yung katabi mo ay kamag-anak mo, tama? Maaaring mahal mo yan sa buhay, maaaring asawa mo, tama po? Yung mga mag-asawa na magkatabi dyan, maaaring asawa mo yan, di ba? Or maaaring kaibigan mo, best friend mo, tama? Madalas po kapag madalas na intimate, or sabihin nyo lang kung hindi po madalas intimate po yung relationship ng mag-asawa. Tama po ba? Ako po wala pa pong asawa. Magkakaroon pa lang. Secret po kung kailan. Parang nabuhayan po kayo nung sinabi ko. Si Ate Ann lang po hindi umagli dito. Madalas po or dapat lagi na intimate yung relationship ng mag-asawa. Yung mga mag-asawa po, amen po ba? Parang hina yung mga mag-asawa. Amen po ba? Amen. Yan. Madalas din po or malalim yung relationship natin sa ating mga best friend.
mga kaibigan. O kaya naman, you are really connected with your family. Kapag umating ka ng church, talagang pamilya kayo. Because you are connected with one another. But the question is, mga kapatid, how about our relationship with the church? Gaano po kalalim yung ating relationship with the church? When I'm talking about church, it is not about the building. Ang akala po natin, the church is the building, but the church is the people. Sa Greek word po niyan, ecclesia, which the meaning is assembly. What's the status of your relationship with the church? Sabi po dito, when you think about what is really important for a local church, what comes to your mind? Kapag iniisip mo daw kung ano ang mahalaga sa loob ng church, ano daw pong pumapasok sa iyong isipan? Baka yung iba, yung ano po, pagkain po mamaya. Ano pong una pumapasok sa ating isipan kung ano pong importante? Maaring yung iba pong magsasabi sa atin na ang mahalaga sa loob ng church ay worship. Tama naman po, di ba? Mahalaga po ang worship. It is important. Maaring sabihin po ng iba, it is the word of God, the preaching. Tama naman po. Mahalaga po yun sa loob ng church. Maaring sabihin ng iba yung relationship or yung people. Tama po. Mahalaga po yun sa loob ng church. But the command of Jesus to one another or to the church is to love one another. Sabihin nyo nga po, love one another. Love one another. Madali pong sabihin, tama. Pero mahirap pong gawin. Bakit po? Siyempre po, magkakaiba po tayo ng pag-ugali. Magkakaiba po tayo ng upbringing. Magkakaiba po tayo ng environment na kinalakihan. So, may mga times na pag sa loob ng church, magka-clash talaga yung mga opinion nyo, yung mga attitudes nyo, yung characters nyo. Talagang magkakaroon ng division kung sa division lang. But the uniting factor is the Word of God, the Bible, and most importantly, Jesus. Madaling sabihin, mahal mo ang isang tao. Tama po? It takes 1 to 2 seconds para sabihin ng salitang I love you. Pero, ang tanong, nararamdaman po ba ito? Sabi po dito, the local church must prioritize love for one another even above amazing spiritual gifts and ministries. A healthy biblical church is where members tenderly and sacrificially love one another in all they do. Sabi po ni Tom Schmidt. Alam niyo po, the best example ng isang church na wala yung love ni Lord is the Corinthian church in the city of Corinth. They have all the gifts they have all the spiritual gifts. Marami po silang talento, marami po silang skills, marami pong kaloob ang banal na espiritu sa kanila, pero ang wala po sa kanila ay ano po? Pag-ibig. Ano pong meron sa kanila? Pride. Ego. Ang church po natin, kaya po natin nilagay yung salitang family-centered church. Because, yun po yung gusto po nating maging identity ng church natin. Na pagpasok po natin dito, mararamdaman talaga yung pag-ibig sa bawat isa. Amen po? Hindi yung pagpasok mo dito para kang foreigner or para kang alien na wala man lang ni isang pumansin sa'yo, wala man lang ni isang kumausap sa'yo. Di ba po? In the city of Corinth, or most commonly known sa atin po as Corinthian, it was a very chaotic but gifted church. Magulo po yung church po na yun. Because galing sila sa paganong pagsamba. They have a variety of spiritual gifts given by the Holy Spirit, but they miss one thing. Sa dami-rami po ng mamimiss nila, ang namiss po nila ay pag-ibig. Sa dami-rami po ng pwede nilang mamiss sa loob ng church, yung pag-ibig pa po. Loving the church. Ang tanong po sa atin, mahal po ba natin talaga ang ating iglesia? Ang FCC Manila? Amen po ba? The church is made up of imperfect people. Amen? Yet we are to love the church to hold fast to the commands of Christ.
admit it, we all have flaws. We all have imperfection in our characters. We are imperfect people loved by a perfect God. Kaya kung tayong mga imperfect, parang umaasa pa pong perfect, na hindi po natin kayang mahalin yung ating mga katabi, yung ating mga kasama sa loob ng church, paano pa po yung utos ng ating Panginoon to love our neighbor, to love those unbelievers sa labas? Paano pa po kung dito pa lang po sa loob ay hindi na po natin magawang mahalin yung mga taong naririto? Yung same love ni Lord na ibinigay niya as a perfect being, binigay niya sa imperfect human being or people, that should be the same love na maiparamdam po natin sa loob ng church. Sabi po dito, a Christian with a true relationship, take note of this mga kapatid, with God is characterized with these few attitudes towards the church. Yung tunay daw pong merong malalim na relasyon sa Diyos, hindi lang po malalim yung kanyang spiritual life personally, but malalim din po yung relationship niya sa loob ng church. Number 1, our relationship with God includes giving with a joyful heart. Be generous in giving. Natapos na po yung lahat. Na-rebuild na po yung wall, nag-commit na po yung mga leaders. Ang hindi na lang po nila naayos, yung temple worship, yung temple giving. And here, they made a covenant. Nagbigay po sila ng commitment sa Panginoon. At ang commitment po nila, magkakaroon po sila ng temple tithes. Ito pong temple tithes, during their time sa Book of Nehemiah, wala pa po ito. Dito lang po sila nag-come up ng tinatawag po na temple tithes or temple tax. Sabi po dyan, taon-taon magbibigay ang bawat isa sa amin ng halos 4 na gramong pilak upang, ano daw po ang goal? Makatulong sa gastusin para sa templo. Yung magta-tithes ng generous giving po mamaya, mare-reinforce na lang po ito. Kasi ito na rin, parang ano na rin po ito parang tithes and generous giving na rin po ito Tignan niyo po yung attitude po nila sa pagbibigay. Magkakaloob kami, magbibigay kami. Ano pong purpose? Para makatulong sa templo, sa gastusin sa templo, sa gastusin sa loob ng templo, at iba pang mga pangangailangan. They love the temple. Sabi po dito, commitment to tithe temple tax to support the temple and to pay for the sacrifices. Sabi ko nga po kanina, yung temple tax, hindi siya previously nag-exist. Yet on several different occasions, God commanded the Jews to tithe on a regular basis. Alam niyo po, habang inaaral ko po ito, ang sabi po, makikita po yung ating pag-ibig sa church sa pamamagitan po ng ating pagbibigay. Uulitin ko po, makikita po yung ating pag-ibig sa church sa pamamagitan po ng ating pagbibigay. It doesn't mean na yung degree o yung dami ng iyong binigay, kundi sa iyong motive kung paano ka nagbigay. Ang tanong po, gaano ka ka-faithful sa iyong giving sa church for the Lord? Alam niyo po, the Israelites are willing to give for the temple. Sabi po dito ni Henry Taylor, he who gives what he would as readily throw away, gives without generosity. For the essence of generosity is in self-sacrifice. Mga kapatid, generosity is measured o nasusukat hindi sa kung gaano karami ang iyong binigay, kundi gaano kalaki yung sinakripisyo mo. Magkaiba po yun Take note of that mga kapatid. Magkaiba po yung dami ng iyong binigay sa laki ng iyong sinakripisyo. Maaring marami kang binigay dahil marami ka rin naman talagang natanggap sa Panginoon. Maaring sa tingin ng iba ay kakaunti lang ang
ang iyong natanggap, pero mas malaki pa po yung ibinigay mo. And that is sacrifice. Generosity is measured by how much we can sacrifice for the Lord. Do we care sa needs ng ating church, mga kapatid? Do we really care? Natanong na po ba natin yung ating mga leaders, yung ating mga elders, yung ating mga pastors, kung ano po yung maitutulong natin sa loob ng church? Yung meron ka namang maitutulong, pero you are withholding it. Do we care for the needs of the church? Number 2, mga kapatid. Our relationship with God includes giving our best. Kanina, includes giving with a joyful heart. Ngayon naman po, giving our best. Be faithful in the ministry. Nakita niyo po yung naka-highlight na verse. Dadalhin din namin sa templo ni Yahweh ang unang ani ng bukirin at ang unang bunga ng mga punong kahoy. Tapos sa next slide, makikita niyo po, dadalhin din namin sa mga pari na maglilingkod sa templo ang mga panganay naming anak na lalaki upang ilaan sa paglilingkod sa Diyos. Even their firstborn child, dadalhin po nila sa loob ng templo para maglingkod sa Diyos. Una, yung first fruit po nila. Pangalawa, yung firstborn po nila. Ganun po sila ka-committed in giving their best for the Lord. Alam niyo po, let us offer our first fruits to sustain those in the ministry. Ano po ba yung first fruit? Sabi po dito, the Jews gave their first fruits as a tithe to support the priests who were in full-time ministry. Sabi po dito, first fruits, giving God our best, not what's left. In Proverbs 3, verse 9 to 10, honor the Lord with your possession and with the first fruits of all your increase, so that your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. Alam niyo po, upon studying this, yung firstborn and first fruits, mga kapatid, it is a risky giving. Sa tingin niyo po bakit, mga kapatid? Bakit risky giving ang first fruit at firstborn? Maaari daw po kasi na sa unang ani ng taon, ayun na lang yung anihin mo sa buong taon. Kaya po siya risky giving. Maaari kasi may dumaan na bagyo, magkaroon ng peste yung palayan, mga pestilence, o maaaring may magnakaw ng iyong mga ani. Marami daw pong pwedeng mangyari sa anihin mo. Kaya yung first na ani mo ay maaaring last na ani mo na rin for that year. Kaya po, risky giving ang first fruit. Ganon din po pag firstborn. Sabi po nila, yung mga baka na inaalagaan during that time, dahil wala pa naman pong technology, para ma-determine kung manganganak pa ulit yung baka, yung unang anak, yung panganay na anak na ng baka, ihandog nila sa templo. Maaaring yung baka na yun ay yung nanganak na baka ay hindi na ulit magkaanak. So, ganun po ka-risky yung first fruit at firstborn na giving. At tayo po sa October, meron po tayong ginintuang kaloob. At yung principle po ng ginintuang kaloob, it is like yung principle po ng first fruits. Na alam ko po ginagawa rin po natin sa FCC Abu Dhabi. The principle of first fruits. Alam niyo po, sabi po dito, first fruit offering is a principle of trusting God. Bakit po? Yung mga farmer po, yung mga, sabi ko nga po kanina, yung mga farmer po during that time, pagka malapit na po mag-ani, ang gagawin po nila, tatalian po nila yung mga ibibigay nila sa Panginoon. So, hindi po natin alam
or hindi po alam during that time kung nagiging faithful yung mga farmers sa ibibigay nila sa Panginoon. Kasi maaaring yung first day lang ng ani, yung talian nila. Maaaring yung first 3 days lang. Yung iba naman ginagawa first week ng anihan, yun yung buong ibinibigay sa templo. So whatever it is na ibinibigay ng mga farmers sa loob ng temple, it is between God and the farmer. Ganon din po sa atin. When we are offering or giving to the Lord, it is between God and us. Yung ibinibigay natin sa Panginoon. Are we being generous and honest enough unto the Lord? Sabi po dito, giving the best of your life to God. Give your best. Sabihin nyo nga po, give your best. Money is not the only kind of sacrifice that you can make to God. Nakakala po natin that giving is all about money. Isang area lang po ng giving ang money, mga kapatid. And that is to help yung mga workers, yung buong church, yung expenses ng buong church, practically speaking. Magiging tapat na po tayo ngayon. Practically speaking, paano po mababayaran yung ating mga kuryente, yung ating mga yung tubig, at yung iba pa pong pangangailangan sa loob ng church when we are not giving faithfully to the Lord and to His church. And that is the one aspect of giving. But the other aspect of giving, mga kapatid, is giving our time and talents. Sabi po dito, some people have little to give. Totoo naman po talaga. Merong mga kapatid tayo na maaring maliit lang yung kaya nilang ibigay, monetarily speaking. But they can give yung kanilang effort, yung kanilang service sa loob ng church. And some, giving money involves little sacrifice. Sabi po dito, giving your time and talent is equally important with giving your treasure to God. So we need to be faithful in giving our tithes and generous giving, and we need to be faithful sa ating pagsiserve sa loob ng church. Hindi po tayo, sorry for the word, hindi po tayo pampainit lang ng upuan, mga kapatid. Amen? Lahat po tayo dito, we have a role to fill inside this church. Are you giving Him the best of your time? Ulitin ko po, the best of your time, talent, and treasure. Sabi po dito, 1 Corinthians 6:19-20, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own, you were bought at a price, therefore honor God with your bodies. Ano pong ginagawa natin to honor God with our bodies? Sabi po dito, doing our best. Pero pasintabi po, mga kapatid. Ngayon pala, magpapasintabi na po ako. Dahil medyo masakit po yung sasabihin ko. Bakit po barya lang yung binibigay natin sa Diyos? Hello, church? Bakit po barya lang yung binibigay natin pagdating sa paglilingkod sa Diyos? O parang tira-tira lang po yung binibigay natin sa loob ng church? Kung sa labas po, kung sa office, sa school, sa workplace po natin, hindi po tayo magkanda-ugaga to give our best, to impress our boss, our teacher, o kung sino pa mang tao na nasa labas, bakit hindi po natin magawa sa loob ng church? Hello po. Kung sa labas po na ibibigay po natin yung best po natin, why not give our best to God? Amen? Give our best to God because He deserves it. Deserve po ni Lord. Amen? And lastly na po, bilis lang po, di ba? Our relationship with God includes sacrifice. Una, giving with a joyful heart, giving our best, and sacrifice. Sabi po dito, alam niyo po habang hindi ko maiwasang maluha,
Sorry po. Alam niyo po, sabi nila, sorry, hindi namin papabayaan ang templo ng Diyos. Sorry po. Sabi po nila, hindi po namin pababayaan ang templo ng Diyos. Mga kapatid, it is a reminder to us na huwag po nating pabayaan yung FCC Manila. Amen? Yung mga Levita po, they sacrifice the right to own or inherit any land. They can inherit. Sa Joshua chapter 22, they were the last tribe given an inheritance, mga kapatid. At alam niyo po, yung inheritance nila, hindi lupa. Alam niyo po, ano yung inheritance nila? O sino? Ang Diyos. Their inheritance is God. Kasi yung land maaaring matanggal. Yung land maaaring sakupin. But if your inheritance is God, He will never leave you nor forsake you. Hindi ka niya iwanan, hindi ka niya pababayaan. Alam niyo po yung mga Levita, limited lang yung food nila kasi hindi naman sila nagsasaka, wala naman silang kinabubuhay, umaasa rin po sila sa 11 tribes na magbibigay sa loob ng templo. The Levites were allowed to eat some of the offerings so that they could devote themselves to God. And Levites were called upon to make personal sacrifice as they served. Pwede naman nilang i-request kay Joshua na bigyan din sila ng lupa. Pwede naman pong i-request po nila na magkaroon din po sila. Pero dahil nga po, sa disenyo ng Diyos para sa mga Levita, they were called for a specific purpose. And that is to serve inside the temple of God. And I think that is the best calling that we can accept na ibinigay sa atin ng Panginoon. Sabi po dito, store up treasures in heaven. Like the Levites, we are today part of His holy priesthood. Parang tayo mga modern Levites, mga kapatid. Sabi dito, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Kung tayo po talaga ay lalakad sa liwanag ng ating Panginoong Diyos, lalakad bilang mga pinili, bilang mga pari, spiritual priest, mga kapatid, let us declare the goodness of God and let us sacrifice something for the church. Sabi dito, paano daw po tayo bibigyan ng Diyos kung wala na pong mapaglagyan sa atin? Imagine niyo po ito, ang isang dam, kapag kaapaw na po yan, ano pong ginagawa? Kunyari po yung Angat Dam or Lamesa, Eco Dam. Nagre-release po yan, di ba? Nagpapakawala po yan ng tubig para po malagyan po ulit siya. Kasi mag-overflow na eh. So, ang danger niyan, pag nag-overflow yan, talagang mabilis yung baha sa, sa kamay nilaan kung dito po sa atin. Alam niyo po nangyayari pag wini-withhold po natin yung ating wealth and ating possession and we are not giving to God? Mag-overflow nga po yan, but it will damage something. It will cost something. But pag alam po natin, pinuno ako ni Lord, pakawalan ko muna yung blessing. Ibalik ko muna sa Kanya. Then, ano pong mangyayari ulit? Kapag dumating po yung ulan, yung blessing ng rain, magkakaroon ka ulit. Amen? Kaya po, pag tayo nagbibigay, titignan mo rin. Kaya pala ako binibigyan ni Lord para magpakawala din ako ng tubig. Para pakawalan ko rin yung ibinigay niya sa akin. Kaya niya tayo binibigyan para ibigay din natin, mga kapatid. Alam niyo po, it is a privilege to sacrifice for God.
One way or another, yung iba po sa atin, they sacrifice money. They sacrifice time. They sacrifice their effort, their talent. Pagdating po sa loob ng church, maaring yung iba po dito, malayo pa po yung binabiyahe para po makapunta po dito. Hanga nga po ako sa mga kapatid po natin dito, mga pamilya po natin dito, na talagang kahit malalayo, kahit sa dulong part pa ng Quezon City, sa bungad pa ng Bulacan, o kung saan pa man, nagagawa pong pumunta sa loob ng church. Nag-e-effort po sila to travel just to be here sa ating church sa FCC Manila. Kahit ganun din po sa mga malalapit po dito sa atin. O sa atin pong lahat, we are making something, o meron tayong ginagawang effort just to be here. Maaaring may mga pagsubok ka kanina, may struggles ka, parang ayaw mong pumunta sa church, ayaw magsimba, pero mas pinili mong mag-church because you want to hear the Word of God. You want to be blessed by God through the preaching. At ang masabi ko po mga kapatid, you are blessed because you are here. The privilege to serve was not without sacrifice. Jesus sacrificed for His church by paying the ultimate price for our sins. Dapat po, yung sufferings, yung trials, yung humiliation, yung challenges po natin will make us a better witness for Him. Gagamitin po natin yung mga nabanggit ko as a testimony. Better witness. Ang iba po sa atin, nagiging bitter witness ni Lord. Kapag may pagsubok, may problema, laging, ako na naman, Lord. Parang lahat na yata ng pagsubok, binagsak mo sa akin. Kung uulan man din, wag naman po yung pagsubok, pagpapala na lang, Lord. Di ba? Madalas po, we are bitter witness of our Lord, hindi po better witness of Him. Sabi po sa 1 Peter 4:13, dyan po sa picture, rejoice o magalak kayo in as much as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed. Kung paano ka nagagalak pag pinagpapala ka ni Lord, dapat ganun ka rin nagagalak pag may mga pagsubok na binibigay si Lord. Dapat nga, mas mataas pa yung degree ng iyong kagalakan. Why? Dahil daw po, remember that there's blessing in sacrifice. Ulitin ko po, sa lahat po ng nagsasakripisyo dito for the sake of serving Christ, there is blessing in sacrifice. Alam niyo po, may isang missionary, kung kilala niyo po, mahilig po ako magkwento. May isa pong missionary, ang pangalan niya po ay Eric Feldman. Papunta po siya ng China. Bit niya po yung kanyang suitcase. Sa kanyang suitcase, nagtatanong siya, way back 1980s, tinatanong niya yung sarili niya, magdadala ba ako ng mga Bible, ng mga gospel tracts papunta ng China? Missionary po siya. Nagdadalawang isip po siya. Sabi niya sa sarili niya, wag ko na lang dalhin. Iwanan ko na lang dito sa Hong Kong. Nasa Hong Kong po siya. And then, may isa pong siyang kaibigan. Itong kaibigan niya na ito ay parang may introduce po sa kanya na Chinese man. Itong kaibigan niya na ito, sinamahan po siya sa isang maliit na iskinita. Parang iskinita po ng Amelia. Sinamahan po siya, pumasok po sila sa isang bahay, at sa second floor ng bahay, pinagbuksan po siya ng isang Chinese man. Itong Chinese man na ito ay kakalaya lang sa kulungan. Pagkabukas po sa kanya, pagkakita niya, nakabend yung back nung Chinese man, which is 60 years old plus na po, pataas. Nakaganon po yung kanyang back. Talagang sa Tagalog, ano po ba yun? Kuba na po siya. Kubang-kuba po siya. Pero, di niya maalis sa isipan niya yung pagbungad sa kanya ng Chinese man, nakangiti po. Matingkad po yung ngiti sa kanya. Pagkatapos po nun, may dumating po na matandang babae, nasa 60 years old na rin po, Chinese din po. Binigyan po siya ng tsaa. Tapos, nung umiinom na po siya ng tsaa, nakita niya yung dalawa. Parang kinikilig. Naglalabing-labing po sa gilid. Parang, alam niyo po yung parang mag-boyfriend-girlfriend lang. So, napaisip po siya. At hindi po maipinta yung kanyang mukha. So,
Sa sobrang curious niya po, tinanong niya po yung kanyang kaibigan, anong meron? Sabi ng kanyang kaibigan, wala lang yan. Bagong kasal kasi sila. Senior citizen, tas bagong kasal po sila. Alam niyo po, nung nalaman po ni Eric Feldman yung story ng Chinese man, during 1949 daw po pala, siya po, yung Chinese man po ay nag-aaral sa isang Bible seminary. I think it is Nankang Seminary. Bible seminary po sa China. Ang kaso po, may rise na po ng communism during this time. Yung mga Chinese communists, nire-raid po nila lahat ng seminary during that time. At yung Nankang Seminary, isa po sa mga na-raid. Ito pong Chinese man na to, dapat ikakasal na po 1949. Pero na-raid po yung seminary nila at siya po ay nakulong. Dinala po siya sa isang hard labor prison camp. At for the next 30 years, nakakulong po siya. Bawat taon, isang beses lamang po sa isang taon niya, pwedeng makausap yung kanyang fiancé. Isang beses lang. At wala pa pong isang oras. Kada aalis po yung fiancé, sasabihin ng warden sa kanya, alam mo, pwede ka namang umuwi eh. Pwede kitang pauwiin. Ngayon din, pwede ka magbalot ng mga gamit mo. Pero isa lang gagawin mo. Renounce Christ. Renounce Christianity. Every year, pagdadalaw po yung fiancé niya, ayun po yung sinasabi ng warden. Every year, alam niyo po sinasabi niya, one word, no. Hindi. Sa tingin niyo, bakit po nakuba yung yung Chinese man? Tinorture po yun. Lahat po ng pwedeng gawin para i-renounce niya si Christ, ginawa sa kanya. Siguro, napagod na lang po yung warden for the last 30 years. Pinalaya po siya. Hindi maalis sa isipan ni Eric Feldman kung bakit niya nagawa yun. Kung bakit niya nagawang mag-endure for the last 30 years. Alam niyo po, sa sobrang curious niya, baka kung ako rin, tatanungin ko po eh. Anong reason bakit mo nagawa yun? Alam niyo po anong sabi niya? Sa lahat ng ginawa ni Jesus sa buhay ko, bakit ko siya pagtataksilan? Amen? Sabi, sa lahat ng ginawa ni Jesus sa buhay ko, bakit ko siya pagtataksilan? Why will I betray Him with all that He has done in my life? Pag na-encounter mo yung real goodness ni Lord, sabi ko nga po, Lord, kung bibigyan mo ako ng faith, sana katulad ng faith ng taong to. Na, hindi ko po alam eh. Hindi po natin masabi, di ba, mga kapatid? Pag tayo na po yung nandun sa katayuang yon. But I pray to God na bigyan ako ng ganong klaseng faith that can endure hardship. Nung nalaman po, narinig po ni Eric Feldman, kanina sabi ko po, ayaw niya magdala ng Bible po, di ba? Pagkarinig niya po nun, pinuno niya po ng Bible yung briefcase niya, pati ng mga gospel tracts. Sabi niya, hayaan mo na, kung makukulong ako doon, makulong na ako. Because he was inspired by the story. At alam niyo po, pagdating niya po sa China, hindi po siya in-inspect. Nakapunta po siya doon, nakapag-minister po siya doon, at nakabalik po siya sa lugar niya. Grabe yung nagagawa ng trusting the Lord, mga kapatid. Parang lagi natin naririnig eh. Di ba? Pero malaki po yung impact nun when we trust God. Amen? Alam niyo po mga kapatid, just like this Chinese man, we will endure hardship for Christ. But the question is, are we ready enough kapag dumating na po yun? Hindi ko po masabi na ready po ako. But we need to keep on praying with one another. Kasi maaaring yung katabi po natin, nakakaranas na po pala ng mga matitinding situation, kasi hindi mo man lang napag-pray yung katabi mo. Hindi mo man lang napag-pray yung kasama natin dito sa church. Be supportive in God's work. Alam niyo po, sabi ni John Henry Jowett, ministry that costs nothing accomplishes nothing. Amen?
Kapag ka yung ministry mo, parang hayahay lang, parang hindi ka ganun nahihirapan, it will accomplish nothing. Ang reward po natin, when we sacrifice, number one, Jesus is our inheritance. Sabihin nyo nga po, Jesus is my inheritance. The Holy Spirit is my inheritance. And this one, at sa ating future hope, heaven is my inheritance. Ano pong sabi dun sa Romans 8:18? Sa Romans 8:18 ang sabi po dito, doon na, for the present suffering will not be compared to the glory which will be revealed once we are in heaven. So lahat po ng mga sacrifices, sufferings po na naranasan natin, here on earth, mga kapatid, it is a preparation. It is just like storing up treasures in heaven. When you sacrifice here on earth, you store up treasures in heaven. Ulitin ko po mga kapatid at nawa po ay maalala po natin na kapag tayo nakakaramdam, nakakaranas ng mga pagsasakripisyo, when we sacrifice here on earth, we store treasures in heaven. Are you storing up treasures in heaven by denying yourself of pleasures and giving the best of your time, talent, and treasure to help the church and those in needs? Tayo lang po ang makakasagot po niyan. Application. Giving should be a priority of every believer. Priority po ang pagbibigay, mga kapatid, hindi po siya huli, mga kapatid. Pangalawa, be committed in serving the Lord through your gifts and talents. Hindi lamang po sa pagbibigay, kundi sa ating pong maaaring magawa sa loob ng church. Giving the best. Sabi po, the best po hindi po basta-basta lang. Hindi po yung pwede na. Do not neglect the church. Find ways to help the church and its laborers. That is the 3 application na pwede po natin gawin as we go on in our daily lives.